Hoy, magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako si Roy Cabonegro. At welcome po dito sa weekly updates po natin sa currentph.com. At mapapanood din po tayo sa YouTube at doon sa ating website. At sa Facebook. Oo. Ngayon, napakainit po nung issue na tatalakayin po namin ngayon. Ito ay may kinalaman dito sa tinatawag ko nga The Great Purge. Purge. Ano ba ibig sabihin ng The Great Purge? Aalisin. Aalisin. Oo, aalisin. Bubunutin. Okay. Ongoing po. Sang-ayon sa ating source. Kay Bubuit. Sang-ayon sa ating mapapagkatiwalaang source sa loob po ng Malacanang. Ay magkakaroon ng Great Purge. Naku, Great Purge. At nasimulan po ito actually nung Enero pa, no? But yung pinakamarami na matatanggalan ng trabaho ngayong September, yan ay may pinakamaraming bilang itong September. Give explanation naman ho dyan. Una-una, yung ibang aalis, siyempre kakandidato. For example, si Benhur Abalos. DILG Secretary. Kandidato ng Partido Federal. Ang papalit daw ay isang head ng isang liga ng mga opisyalis de gobyerno. Hindi ko na sasabihin kung ano, pero meron na tayong pangalan dyan. Ngayon, kung magde-decide si Abalos, which maganda-ganda naman yung kanyang survey, no? 13, hovering to 13, ganyan no? 12, 13. So, may possibility na baka makapasok pa doon sa Magic 12. Ayan. So, pero hintayin natin yung kanyang desisyon. Wala pa naman kung siyang formal na pronouncement. Pero yung karamihan na tatanggalin, na nasa loob, hindi lang ng mismong Malacanang, kundi sa labas ng Malacanang. Marami ho yan. Okay. Ngayon, nasimulan na lang ho nung ang perception is that sinimulan nung di umano ay chinugi si PCSO Secretary Cheloy, si Attorney Cheloy. Oo, tama. Garafil, no? Pero sa totoo, yung kay Cheloy, sa totoo, parang promotion yun Oo, mukhang kasi binigyan siya ng sarili niyang kaharian, no? That's right. Na away from intrigue, etc. Meko, sa amin ho sa industry, pag sinabi mong Meko na appoint ka doon, para ka naka-jackpot noon. Di ba? Siyempre, nasa Taiwan ka. Di ba? Meko, di ba yan yung parang corporation na parang kapalit ng ating diplomatic relationship? Oo, kasi bawal ho talaga magkaroon ng formal. Kasi sabi nyo, dahil tayo po ay isa sa mga bansa no, na umayon po sa tinatawag na One China Policy. That's right. Noong 1971. Officially, wala tayong hindi natin kinikilala ang Taiwan bilang bansa. Bansa. Pero meron na invento ng mga Taiwanese. Meron tinatawag na Economic Cooperation Office. MECO. Kaya MECO. No? So yung Manila Economic Cooperation Office, yan po yung nasa Taiwan. Para kung halimbawa, tatrabaho ka doon, no? So, congrats po kay Attorney Cheloy, mabait naman yan, napakabuting tao niyan. No, ang pumalito niyan, walang iba ay, siyempre, yung ating kaibigan, ngayon ay Secretary Cesar Chavez. Okay, si Cesar ngayon, Chavez na pala. Si Cesar Chavez po, ay unang-una, siya po ay eksperyensado yan, hindi lang dahil sa naging media siya, kundi, nag-occupy na rin ho yan ng mga sensitibong mga posisyon sa ating pamahalaan. Hindi lang sa national, kundi sa local. In fact, dati naging city administrator ng Caloocan yan. That's it. Nakilala ko yan way back pa, nung student leader pa siya. Okay. Ano masasabi mo naman sa kanya? Isa yan sa mga nag-formulate ng National Youth Parliament. At iba pang mga youth-related laws. So, mayaman na ngayon yan? Ngayon, hindi na siya youth. Yumaman na rin siya. Ay, mayaman na. Ayan Cesar So, pagbutihin mo sa iyong trabaho at alam kong medyo matrabaho yan. At balita, ewan ko kung ano to, pero balita, sangayon sa ating source ulit, pinag-courtesy resignation daw yung mga tao ng PCO. Okay. So, Revamp talaga, I think mula sa undersecretary siguro yan, pababa, no? At hindi lang natin alam
kung sa PIA o PNA, magkakaroon din ng ano. So, Pero definitely, sa ibang mga ahensya at mga line agencies ng pamahalaan, definitely, magkakaroon po ng mga pagbabago. ng mga Ang tinatawag nating purge. 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 Anong pa-purge? Pero hindi lang sa Office of the President pala. Hindi. Mas malawak pala talaga. Sa mga line agencies din. Pati sa mga departments. Ngayon, ang tanong, sino ipa-purge? Ang sagot, diretsahan na to, yung mga tao ni Duterte o nung tao ng previous administration. Sila po ay, Yung mga naiwan. baka hindi na nandiyan sila pa. siyempre may 13-month pay naman sila, problema, Christmas bonus. Hindi na nila makukuha. Pero siyempre may mga Pero pa pababaon rin. yan. Prorated, di ba? O baka yung iba dyan, nakakota na, yung tawag na kota. Tsaka kung ano man yan sila mostly 13, 14, 15, di ba? Yung ibang ahensya. Oo nga, no? Umaabot. Oo nga. Kaya malaki pa rin. Malaki, kumbaga Mabuti pa sila. kaya pa nila bumili ng mga bag. Kayang-kaya. Di ba? Yung mga Birkin bag, Kaya. Congresswoman Stella. Kaya. Anyway, hindi lang naman, mo, unfair kay Stella na ganyanin siya. Bakit? Ba't wala ka bang karapatang magkaroon ng Birkin bag? Kung kaya ba naman niyang bilhin? Oo. Mula sa sarili niyang pera, wala namang problema. Huwag mo sabing yung asawa niya, hindi lawyer. Malaki Teacher ang, siya, kaya mali ka, Maharlika ka, mali. Ah. Ano ba naman? Sa akin sabi ni Maharlika, bakit teacher lang siya, dati nag-tricycle yan, tapos ngayon naka-Birkin man. Bakit? Ang dami naman ganun. Kung gusto ng taong bumili, ba't bumibili ka ba ng Birkin bag dahil 1 million pesos yun? Hindi po, investment po yan. At alam ng karamihan yan, na kung may konti kang ipon, imbis na punta mo sa stock, o kaya ipang casino mo, bumili ka na lang ng mga may tatak. luxury item. Kasi po yan, nag-appreciate in value. That's right. Hindi po yan luho lang. Sa totoo, kaya bumibili na ng mga Pilipino, kaya bumibili ho ng mga ganyan, Louis Vuitton, Ferragamo, Resell kasi Gucci, di ba? Kasi nabebenta mo yan na mas mataas pa eh. That's right. Di ba? Lalo na pag Birkin. Kaya binabanatan ngayon si Stella. Ngayon, ito pong purge na ito ay expected mo na yan sa ilang mga administration. Bakit? Dahil may pagbabago, may eleksyon. May eleksyon, 2025. No? At nagsimula na. Senador. Yan. Okay. Cross fingers and ahem. Siyempre may 2025. So, kailangan may magbago. That's right. Okay. At mag-umpisa ng mag-file, di ba? Ngayong Okay. October Ngayon, 1 to 8. Yung mga diretsahan, hindi lang mga Duterte ang Ang tatamaan. Maging yung mga di umano ay mga sympathizer ng First Sister. Bakit pati yun? First Sister. Alam niyo na kung sino super... Hindi sila magkasundo. Ilan bang First Sister? Isa lang naman, di ba? Dalawa. Pero Si Irene isa lang at si naman ang Amy. senador. Oo. Ngayon, bakit nangyari? Alam niyo naman matagal nang usap-usapan na ang kampo ng ating Pangulo at ng kanyang asawa, si First Lady si Lisa Araneta Marcos, ay may kaunting hindi pagkakaintindihan sa kanyang sister-in-law. Na si Senator kay Amy Amy Marcos. Napa-heighten po yan. No? Nung nagkaroon ng birthday concert ng ating Pangulo nung Friday. That's right. Okay, ano ba nangyari nung Friday? At nasaan sila? Nandun sila sa isang hotel, Marriott. Okay. Ngayon, 50 to 80 persons. Pero ang balita ko, mga 50 persons lang talaga. So, it's very ang small. naimbitahan. Very private. Kumbaga, yung mga kaibigan talaga ni Bonget, noon pa, yun lang po yung naimbitahan. So, hindi ito yung official na birthday party niya bilang presidente? We will get to that. Okay. May i-reveal ako sa inyo, hindi pa alam ng kahit kanino mamaya. Yan. Sige. Okay, so, nandun sila. Ngayon, ang siste, sangayon sa ating source, is that si Amy is seated far away from the presidential table. So nilagay siyang malayo. So, Sinadya? parang, hindi naman sinadya. Hindi, wag natin bigyan ng mali Baka umupo lang siya ron. Hindi. Siyempre may mga designated yan. Okay. So, to make a long story short, ang upuan niya ay, ang katabi niya
ay si Philip, yung kapatid ng speaker, at si Sandy Daza. Okay. So katabi niya doon. So medyo malayo-layo siya. Oo. Ngayon, nung pagkakataon po na yun, lahat to nag-agree na i-give up nila yung kanilang mga cellphone. Okay. Okay. Kasi nga, privado. With the exception of the first sister pala, si Okay. Aimee. Ano yan? Talagang Kasi sabi niya, in-exempt siya o tinago niya? teka muna, bakit ko iano to? Paano kung magkagera sa West Philippine Sea? Oh my God. Paano tayo tatawagan? Oo, Ganun. no? Yan ang Siya nga pala dinahilan yung niya. nagsabi na may mga missile. Di ba? Yan ang dinahilan niya, no? Para ma-keep niya yung kanyang cellphone. So, ang nangyari po mga kababayan ay, nung pinasok na po si Dura-Dura, Durado. si Duran-Duran, yun. Sino ba si Duran-Duran? Nung 80s, kung kayo'y buhay na, kung kayo'y 90s, late 80s, early 90s, so, kung kayo'y kuan na nun, Oo. teenager na nun, Ikaw ba naabutan mo si Dura-Dura? Oo naman, sikat yan nung panahon namin. Yung mga damit na gano'n, yung mga ganong kanta. O yung mga girls on film. Yes. So, kaya sila, no? Parang kung boy band ngayon, Duran-Duran yan noon. Ang balita, isang bilyonaryo na kaibigan po natin Pangulo ang sumagot dun sa talent fee Okay. nung Duran-Duran. So, yung nabalita na merong gastos sa private jet, yung professional fee na napakataas, hindi ito government money. Hindi. Definitely wala akong ni singkong government money na napunta doon. Plus, kung titingnan niyo yung handa, yung isang napakapayak. Okay. Ni wala ngang lechon. So, napakapayak. Kasi, ganun no talaga ang ating Pangulo. Sa totoo, simpleng tao yung Pangulo natin. Ngayon, at itong Pangulo natin, katulad ng karaniwan sa generation niya, party goer yan. Okay. Siyempre, That's right. Siyempre, kung ba't sino bang hindi nag-party sa atin? Ikaw, hindi ka ba nag-party? Oo naman. At siyempre, ako nag-party ako na definitely yung dati. Mga gigising ka ng Friday, tapos tutulog ka ng Friday, gigising ka Lunes na. Parang Mga ganong klaseng party. Ako hanggang Sunday lang naman ako. Sunday Ikaw lang. hanggang Monday Matindi, ka. ano? Ikaw mas matindi. Oo, bangag na bangag. Talagang bangag. Dati nung mga high school tayo, di ba? Nung usong-uso, Friday night, Sabado night, meron nung party dyan. That's right. Di ba? So, nung mga panahon na yun, usong-uso ng new wave. That's right. Di ba? That's right. Although itong si Duran-Duran, Duran-Duran. hindi po new wave yan sa totoo. Ito ay pop na. Yeah. Medyo Kasi pop yung mga new wave doon, yung mga Tears for Fears, Lotus Eaters, The Smiths, yan. Yan yung from punk to pop eh. Yung New punk age. naman, yan, Sex Pistols, yes. The Smith, marami pa, no? Yes. So, ganun ho. So, at ang di pa alam ng mga karamihan, ang ating Pangulo po ay mahilig talaga yan sa musika. In fact, okay yan sa saxophone, nagsa-saxophone yan. Tapos minsan nagda-drums. In fact, ang talagang ano lang yan, ang talagang pangarap lang niya, mapunta actually sa banda eh. Ganun ho. So, lover of music, lover of literature, lover of architecture, medyo may pagka-intellectual ho ng kaunti itong ating Pangulo. So sa isang araw na birthday niya ay binabalikan niya yung ganitong mga... Hindi lang yun, kapatid. Siyempre alam naman natin kung gaano kahirap ang trabaho ng isang Pangulo sa Oo totoo. naman. Diba? Concern mo lahat ng buong... In fact, dati nakita ko yung kaibigan ko yung dating deputy ombudsman ng Luzon. No? Nung pumunta ako sa ombudsman pa lang ho to, mga kababayan, ombudsman pa lang. Ganyan nakataas ko yung kaso. My God. Yung babasahin niya ganyan. Di ba siya rin yung environment ombuds, ang Luzon? Di dagdag pa yun? Kaya tao. Oo, share kanya rin yung mga kaso. Kung yun, ombudsman, mantakin niyo yung presidente. Oo. Ang dami ho niyan. Kaya mapapansin niyo ho, minsan, ang ating Pangulo, talagang ang lakas ng eyebag. Siyempre, babasahin mo yan. Pag-iisipan mo kung you will decide or what, or yes or no, or whatever, di ba? So, ganun ho yan. So, siyempre, alam naman di magpahinga yung tao. Kaya ho, non-issue yan eh. Ewan ko ba kung bakit yung iba, killjoy, hindi daw pwedeng ganun, si Dura-Dura. Well, sa mainstream media naman, in fairness, lumabas lang siya as a lifestyle report. Pero sa SOCMED, matindi yung paggamit ng screen alam na niyo yun. naman yung ibang sa ating mga kababayan nagpapagamit sa mga ibang political forces.
na magko-comment sila ng ganyan, ba't kayo, hindi ba kayo nag-party? Baka mas malala pa nga party niyo eh. At saka meron atang inumit dun sa mga Oo, posting kung na yun. kukunin nyo sa intelligence funds ninyo yan, may balitang gano'n ha, hindi ko na sasabihin muna kung sino yun, pero may balita na kayo mismo, ginamit nyo yung intelligence fund nyo, yung nandun kayo sa Malacanang, yari kayo. Dahil may nakakaalam na yan. Anyway, so Intelligence pan sa party? Oo. Oo, mas matindi. In fact, hindi... Kailan kaya lalabas yan? Ano? ewan ko. Lalabas natin yan sa susunod. Anyway, tipar-tipar sila ngayon. Nakita ngayon ng kapatid, si Amy. Oo. Ginawa niya, nagtratuhan niya, tsuk. Sakto. Tapos hindi nag-text siya. Oo. Kay Sasos. Sasos. Oh. Okay? At naka-attach yun. Yun yung DDS. Okay. Oo. Okay? Didi. Na nasa ibang bansa kuno, nag-aaral lang international relations Okay. sa iba. Di ko alam kung nakagraduate na. Okay. Pero, yan po, nakuha ni Sasot at si Sasot po naman ay binag. Binlag niya. Yan. Tapos mula doon, kumalat na siya sa social media. Opo, nilagyan na ng Marisha, etc. etc. Kasi Saturday night pa lang, Oo. kalat na siya eh. Lalo na nung Sunday. Correct. Kaya medyo mas lalong lumala, syempre, yung pagkadismaya ng first family, di umano, dito sa kapatid. Well, at least sa mainstream media, hindi naman pinatulan yung mga storyang yun. Hindi kasi una, naman bakit talaga mo siya papatulan? lumabas. Ang pwede mong, kasi bilang journalista, sasabihin mo lang dyan, nag-party, pumunta si Duran-Duran, nakita ng Pangulo, kasama ng kanyang mga guest, yun lang yun eh. That's right, that's right. Pero kung magkokomento ka, beyond Beyond yung the nakita facts. mo, ay hindi na ho news commentary yun. News item yun, commentary na ho yun. Of course, sa social media, ay yan, nagagawang ganun nga. At medyo mabibigat na yung mga halos paratang doon na may presyo Ngayon na. ang tanong, dito ba sa pagdala nung relasyon sa pagitan nitong kapatid at ng mga barkada ng mga asawa, kasi mali naman talaga. Birthday party po yun eh. It's supposed to be a private affair. Pero pwede naman, actually, pwede naman lang i-counter ako at sabihin nila na, hindi, kasi public Figure. personality si Presidente. Tama naman din Ang yun. sistiyo doon, concert eh. Binigay ng kaibigan mo. Ano naman, di mo tanggapin, di ba? Nakakahiya. That's right, that's right. Plus the fact na hindi ka naman gumastos. No? So, yun po mga kababayan, malaking epekto po yan sa gagawing at ginagawang purge. Okay? So, ano yung pangako sa'yo kanina? May i-reveal tayo. I-reveal tayo kung sino. Pero nasabi mo na. Paliwanag mo na. Ito, magagalit na talaga sa akin yung nag-share nito. Pero, responsibility po natin bilang mamamahayag na sabihin ang katotohanan. Okay. Okay. Ito yung isang party, no? Na very close. Yung isa pang party. Meron pang pangalawang party. Okay. Na 300 ang umaten. Okay. Tama. 300. At, again, yung pagkain po doon, ano lang, very simple, Kayak aristocrat din. na menu. Okay. Ano niyo yung aristocrat, di ba? Yung restaurant, no? Yung caterer na malaki. Very payak yung ano. Pero 300 po yung pumunta. Ngayon, okay. Siguro ini-expect nyo, sa 300 na yon nandyan yung mga cabinet secretary. Hindi po lahat naimbitahan. Okay. Okay. Pero, naimbitahan po yung mga tunay na malalapit ni Bongit nung panahon siya pa estudyante hanggang ngayon. Okay. Mga malalapit na kaibigan. Thanksgiving niya. At karamihan po ay galing sa isang administrasyon dati. Oh, interesting. Okay. Dahil 20 minutes na tayo, sabihin natin, panahon po ng dating Pangulong Benigno Pinoy Aquino. Parang may nakita na akong ganyang picture. Ngayon, ang sasabihin, maniwala naman ako dyan. Kala ko ba magkalaban yun? Hindi po. Parang yung picture ng mga ninang yan eh. In fact, may mga nakita rin na mga Duterte boys doon sa 300 or so na yun. Baka naman hindi talaga din mga... Ibig sabihin yan, kasi nagpapakita lang yan ng ating Pangulo ay talagang palakaibigan yan at talagang kaibigan niya transcends all political groups. At unifying yung mensahe nila.
Ngayon, which is ang good. tanong, dito ba, okay, sino-sino yung mga nandun? Merong may-ari ng isang television network. Okay? Okay? Full force sila doon. May dating tumakbo bilang vice-presidente. Okay? Kasama yung kanyang esposo at ang dalawa nilang anak na, actually, hindi, anak nga nila. Anak nga ba nila? Hindi, surrogate mother eh. Anyway, Anak pa rin. anak pa rin. Okay. Tapos, mga opisyalis po, no, nung dating administrasyon, naroroon. Pero hindi lahat ng cabinet secretary. Okay? So, ibig sabihin niya, yung mga malalapit lang Paano talaga yung hindi nakarating doon? sa ating Pangulo. Malalagay ba sila sa alangan Ay, hindi. sa trabaho Hindi nila? naman siguro. Hindi naman siguro. Oo. Ngayon, masaya yung party at maganda yan kasi nagpapakita po ito ng unity. On Na one yung end, ating yes. Pangulo ay seryoso talaga sa unity. Now, kung ikaw naman ay isang dating kaibigan, no, at Hindi ka inimbita. sa kabila nung pagiging pagkaibigan nyo, ay binibira nyo naman, Mas malala yun, nandun ka na nga. kaya nga, Bibirahin mo pa. hindi kayo naging uwak. Ay, uwak ba yun? si Quago. Si Quago. Si Quago. Hindi kayo naging Quago. Oh, hindi kayo naging Quago. Hindi na kayong friend. Bahala kayo sa buhay nyo. So, yun po mga kababayan. At kaya sinasabi natin to, kahit malalagot tayo, ganoon talaga. Well, Ayun. So, ang tanong, may implikasyon ba yan sa 2025 elections? Yan po sasagutin natin sa mga susunod na episode. Maraming salamat po.